Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. A person's name is the sweetest and most important sound in any language. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa panibagong edisyon ng Reflections. For today's episode, we will reflect on the name of one of the Bible characters at ang kasaysayan ng kaniyang pangalan. Ako bilang teacher, nag-struggle ako sa pag-memorize ng pangalan ng mga estudyante ko. Pero knowing na a person's name is one of the most important sounds sa kaniyang tainga, I use code, I use association para sa kanilang pangalan na mas madali kong matandaan. Iba kasi yung liwanag ng mata ng tao kapag binanggit mo ang kaniyang pangalan sa tamang pronunciation. At sa Bible, naka-emphasize din kung gaano kahalaga ang pangalan because names can be used to communicate God's message. Example, yung Isaac, ang meaning ay one who laughs o one who rejoices. Dahil ang batang ito ay dumating sa hinabahaba ng panahon ng paghihintay ng kaniyang magulang na sina Abraham and Sarah. At tumawa pa nga si Sarah nang ibalita sa kanya ng angel of God na siya ay magkakaanak at the age of 90. Biblical names are also given to establish authority over another. Example naman ito si Rachel, ang asawa ni Jacob. Nang pangalanan niya ang panganay na anak na si Joseph at matagal rin niya itong hinintay. Ang ibig sabihin ng Joseph, he shall add or he shall increase or the Lord shall increase. At umasa si Rachel na magkakaroon pa ng kasunod na anak. Kasi ang kapatid niya na si Leah na karibal niya rin kay Jacob ay biniyayaan ng maraming anak. And so, to establish authority over another, pinangalanan niyang Joseph ang kanyang anak. Ikaw ba kaagapay? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Would you like to share it? If you can comment down below or send a message sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa Pilipinas, may unique way tayo sa pagbibigay ng pangalan. May mga pinagsamang pangalan ng magulang. May inuulit na pangalan mula sa mga lolo na naging the 3rd, the 4th, the 5th, hanggang sa naging 7th, and so on and so forth. Indication yan na tayo bilang mga magulang, talagang iniisip natin ang pinakamagandang pangalan para sa bata. Kasabay nito yung pagsisimula ng mga pangarap para sa kanya. Pero merong naitala sa Bible na opposite. Kung tayo bilang mga magulang, iniisip natin yung the best para sa bata, sa sobrang hirap ng nanay na ito sa kanyang panganganak at sa sitwasyon ng kanilang bansa noon, tinawag niya ang kanyang anak na kahirapan. Sabi sa passage, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan at naipangalan sa bata ay sorrowful or born out of pain. Ang pangalan, Jabez. Imagine yung growing up years ni Jabez, ano? Every time tatawagin siya ay nakatatak, ang sakit, ang lungkot, ang hirap na dinanas ng ina, ang hirap na dinanas ng kanilang bansa nung siya ay ipinanganak. At naipasa yan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Every time na tatawagin ka, mayroong pait na nakakabit sa iyong pangalan. Nakaka-relate ka ba sa sitwasyon ni Jabez? Yung hindi na nakalimutan ng mga tao ang nagawa mong kamalian, ang mga naging kapalpakan mo, at itinatak na nila ito, idinikit na nila sa iyong pangalan. That every time they call your name, they remember your past. They remember your mistakes.
They remember the pain that you brought into their lives. But out of this sorrowful name, isinilang ang lalaking puno ng pananampalataya sa Panginoon. Basahin ko lang po yung sa 1 Chronicles 4:9-10. Si Jabez ay higit na kagalang-galang sa kaniyang mga kapatid at tinawag ng kaniyang ina ang kaniyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya na may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang ako'y huwag maghirap." At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So he prayed. Ang kagandahan lang kay Jabez, bata pa lang siya, na-orient na siya sa kanyang weakness. Alam niya kung paano ang kasalanan ay nakapaghahatid ng kahinaan. Of course, this was so painful for him, and he wanted to change the course of his life. At dahil meron siyang personal relationship sa Panginoon, nais niyang maging tapat. But he knew he had no power to do that. And his prayer is revolutionary. Sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Jabez asked God to bless him. Kinilala niya na Diyos lamang ang may kakayahang magpala. He desired blessing sa lahat ng area ng buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang spiritual state. Ano pa ang hiningi niya? Enlargement of his territory. He wanted to serve God more, to expand his influence, his impact, and opportunities. Hindi lang ito yung dumami yung kanyang kayamanan, but he wanted to have an impact sa buhay ng mga tao. At kinilala niya ito bilang isang God-given purpose. Do you want to be a blessing to others? Why don't you pray? Pray that the Lord will enlarge your influence, your territory, your ministry. And then Jabez asked God for his hand to be with him. Alam na alam ni Jabez na without God's help, wala siyang magagawa. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa kamay ng Diyos ay gayon na lamang. And lastly, Jabez asked God to keep him from harm and free from pain. Ito yung pinakamahalaga sa kanyang panalangin. Sa ancient Jewish custom, ang pangalan ng tao tells more of his future. At ang pangalang Jabez, of course, out of desperation ng kanyang nanay, ay dead end na para sa kanya. He was already bound to fail the moment he was born. And his life will be full of pains and sorrows. Yan yung ilulook forward ng mga tao. Kasi ang pangalan niya, Jabez. Pangalan niya palang, talo na. But this man proved his faith in God. He was so hopeful. Binasag niya ang malasumpang nakadikit sa pangalan niya sa tulong ng Diyos. Sa tulong lahat ito ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, naniwala si Jabez na kaya siyang i-deliver mula sa mapait na karanasan. That is God. That is His transforming power. That is His transforming grace. Na kahit sabihin ng tao sa'yo, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Pero iba sa Panginoon. All things are possible to Him. To those who believe. Kaagapay, ito ang Reflections at ako ang iyong kasama ngayong araw, si Jo Cabrera Alabastro. Today's episode is focused on 1 Chronicles 4, 9, and 10, where Jabez prayed to God saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Itong revolutionary prayer ni Jabez has transformed his life. Naging game changer sa buhay niya.
Hindi siya nagduel sa nakaraang sumpa ng nanay niya sa kanyang pangalan. And he knew that when he trusted God, his future is secured. Hindi siya nabuhay ng may kapaitan gaya ng idinikta ng kaniyang pangalan. At yan ay sa tulong at sa kahabagan ng Panginoon. Kahit sa ating mga Pilipino, di ba, mahalaga yung pangalan. Our name is equal to our reputation. Kaya nga nung araw, may mga tinatakwil sa pamilya na sumisira sa reputasyon nila. Sometimes, people may give us names that will judge our destiny. May mga tao na pilit na binababa yung dignidad natin o pagkatao natin. You may be in a broken state. Sira ang iyong pangalan dahil sa bahid ng nakaraan, mga maling desisyon, maling pagpili. Dahil sa naging addiction, maling pagtitiwala sa tao. Nangyayari ito dahil hindi naman tayo perpekto at meron din tayong mga kahinaan. Minsan sa paglalakad ng asawa ko, kasabay ng napakaraming tao sa kalsada papunta sa LRT, napaisip siya, Lord, sa dami ng mga tao, may mga kanya-kanya silang concern, may kanya-kanya silang panalangin. Isang area pa lang to hindi pa naman ito yung buong mundo. Kaya mo ba silang isa-isang tugunin? May time ka pa ba sa bawat isa sa amin? Siguro kung audible lang sumagot ang Diyos, baka nabingi na siya sa sagot nito na oo. Kaya nga siya Diyos sa lahat ng sandali, Emmanuel sa bawat isa sa atin. And it's but natural na minsan nagdududa tayo sa kanyang kakayahan. Pero alalahanin natin that He knows our name. We are not just a random person. Parang sa COVID-19 cases noon kapag nag-positive ka, kasama ka sa number of patients for the month. John 10:3 says, "The sheep hear His voice, and He calls His own sheep by name and leads them out." He knows us by our name. Sabi rin sa Isaiah 43 verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." Gaya ng ginawa ng Diyos kay Jabez, He can turn your name from curse to becoming a blessing. What the devil meant for evil, God uses for good. You just have to trust in God and let Him guide you the way. Panginoon, marami pong salamat dahil You have called us for a purpose. At ang purpose po nito ay ultimately to bring glory to your name. Kaya lang po, we are weak. We are prone to make mistakes. Hindi po kami perfect. Lagi po kami nagkakamali. And we do not deserve to be even called by name. Sa dami po ng mga kasalanan namin, baka patong-patong na negative names na rin po yung deserve namin. Pero maraming salamat po, Diyos Ama, for sending Jesus Christ to us, to cleanse us, to save us, and to redeem us from all of our iniquities. Thank you, Lord, for the power of the cross. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be called your sons and your daughters. We do not deserve this, Lord, pero thank you. Thank you that even if we are bound to fail, we are doomed to death, your salvation has brought us hope and has given us life and another chance to live. Panginoon, dinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na dalahin sa kaniyang pamilya. Mayroon pong broken relationship with his or her spouse, sa kanyang anak. Hindi sila magkaayos ng kaniyang biyanan. Dalangin po namin ang kapayapaan ang sumakanila
that you will also make a way para po sila ay magkasundo, magkaunawaan at magkapatawaran. Buksan po ninyo ang kanyang isip at ang kanyang puso patungo sa bagay na gusto po ninyong ipagawa upang magkaroon ng resolution yung kanyang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may paglalambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen. First Chronicles 4 verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid because he had a personal relationship with God and he believed in the capacity of God to change the course of his life. Ganon din ang gawin mo sa iyong buhay, kaagapay. Tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Tanging siya ang makapagbabago. Tanging siya ang makapagbibigay ng katuwiran at pag-asa sa iyong buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections at umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pagbubulay-bulay at nawa ay magkaroon ka ng maayos na pagtulog kung ikaw ay magpapahinga na o kaya naman ay maayos na pagpapatuloy ng iyong trabaho. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.